Sa isang 15 pahinang tugon na may petsang June 23, hiniling ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye niyang sa pre-trial Chamber 1 na ibasura ito pong urgent request ni Duterte. Pinunto niya ang posibilidad na malagay sa alanganin ng tumatakbong investigasyon at maging yung mismong court proceeding. Direkta rin niyang sinagot yung pahayag ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman na kinumpirma ng prosecution na hindi nito kokontrahin yung interim release basta't masusunod ang ilang kondisyon. Ayon kanyang, sumentro lang yung mga naunang pakikipag-usap ng Office of the Prosecutor at Defense Panel sa konteksto na hindi unnamed country, no? Within the context ng isa pang bansa na may mahabang kasaysayan ng pakikipagtulungan sa ICC. Walaan niyang nabuong kahit na anong kasunduan para sa interim release ni FPRRD. Ginit ng prosekusyon, mahalaga na tuloy-tuloy ang pagkakadetine kay Duterte para matiyak ang partisipasyon niya sa paglilitis. Tinukoy niyang, si Duterte resisted his arrest, no? Nilabanan po niya yung pagkaka-aresto sa kanya at pinunto rin niyang yung mga pahayag kasi ng pamilya ni Pangulong Duterte that he was kidnapped. Di ba sabi nga, extraordinary rendition ang tawag nila, no? Na siya ay dinukot. He was kidnapped. That kinidnap siya ng ICC, ng korte. At biktima, sabi ngayon, ang logic niya, ang biktima ng kidnapping, hindi na yan babalik sa custody ng kidnapper. If given the chance to escape, yun ang punto ninyang, no? At tinukoy din ng prosecutor ang pahayag ni Kaufman na political hit job ang nangyari kay Duterte at nakipagsabuatan ang prosekusyon sa pamahalaan ng Pilipinas para nga sa pagdukot dito sa dating Pangulo. Ayon kanyang, patunay ang mga ito na hindi tinatanggap ni Duterte na lehitimo ang mga legal proceedings against him. Para sa prosecution, flight risk din itong si Duterte. Tinitingnan din nila ang dating Pangulo at maging ang pamilya nito na mayroon pa ring impluwensya at kakayahan na magdulot ng pinsala sa mga biktima at sa mga tetestigo. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, nais na mga abogado ng kanyang ama na maaprubahan ang kanilang hiling para sa interim release sa ibang bansa sa mga susunod na buwan hanggang sa September. Nagmamadalian niya sila dahil nga sa edad. He turned 80 noong March 28. At mahina na raw ang kalusugan ng dating Pangulo. Tinanong-an niya siya ng kanyang ama tungkol sa interim release sa huli nilang pag-uusap. Git ni VP Sara, dapat payagan ng ICC ang interim release dahil super senior citizen na ang kanyang ama sa edad na 80. Inamin ni VP Sara na isang Australia, she just went there, di ba? She just got back. Sa mga bansang kinukonsiderang magsilbing host country para sa kanyang ama. Together, Sunday 25, Sunday 25.